Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa feasibility study. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa payroll. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Payroll is the total compensation a business must pay to its employees for a set period of time or on a given date. So meaning, pag sinabing payroll, siya yung ibinabayad mula sa negosyo o employer patungo sa kanyang mga empleyado sapagkat nagtrabaho ang mga ito sa panahon na kanilang itinadhana. Sa madaling salita, pag sinabing payroll, pasahod yan, sweldo. Ngayon, ano-ano ang bumubuo sa payroll? Its composition. Meron ditong 8. The first one is the base pay. Yung talagang pinag-usapan ninyo o yung kontratang sweldo mo. The base pay. And then, kung sakaling nagtrabaho ka naman ng more than 8 hours sa loob ng isang araw at binayaran yung dagdag na panahon na nagtrabaho ka, meron ka rin matatanggap na overtime. Nakakatanggap din minsan ang empleyado ng tinatawag na holiday pay. Yan ay kung sakaling, let's say, regular holiday, dinodoble yung pasweldo. O kaya, nagtrabaho rin siya sa special holiday. Therefore, nagdadagdagan ng 30% yung kanyang salary. Okay? Holiday pay. Bayad kung sakaling nagtrabaho ka sa araw ng holiday. At kung sakaling hindi ka naman nagtrabaho, nababayaran din. Okay? And then we have here the graveyard. Ang graveyard naman ay para sa mga empleyado na nagtatrabaho ng gabi hanggang madaling araw. Meaning, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, dun ka nagtatrabaho. Graveyard po. May dagdag na bayad para dun. And then we have here the hazard pay. Ang hazard naman, kung sakaling yung nature ng trabaho mo is may panganib. Let's say sa buhay mo, sapagkat medyo toxic yung trabaho, okay? O kaya masyadong labor, mapanganib yung lugar na pinupuntahan ninyo. O yung mga sineservisyohan mo, medyo talagang mayroong mga sakit, something like that. So nababayaran ka ng hazard. Kumbaga yung iyong buhay, medyo nasa panganib ng konti, dinadagdagan ng bayad ang isang empleyado doon. And then we have here the 13-month pay. Hanggang 12 months lang naman talaga, pero dahil sa batas, nagdagdag pa ng isang buwan na pwede kang mabayaran. Okay? And then other benefits. Kung sakaling may ibibigay pa yung employer sa'yo, therefore consider natin siya as other benefits. And then number 8 is mandatory contributions na sinabi ng SSS, ng PhilHealth, ng Pag-ibig or HDMF, and yung union dues. Kung sakaling yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ay merong union. Again, ang ginagawa lang natin dito, nagbibigay lang tayo ng ilang mga composition ng payroll. Okay? Sapagkat sa cost accounting subjects o sa ibang subjects natin, maaaring marami pa sa taxation na halimbawa, ang pwedeng maibigay sa employee galing kay employer. Ang ipinapakita ko lang po ay yung mga maaaring maibigay kapag gumagawa tayo ng feasibility studies, yung usual. Okay? Mamaya ipapakita din natin paano ba kinu-compute itong mga payroll composition na ito, paano siya pinipresent sa feasibility study. Ngayon tumuloy lang tayo dito sa ating counting theoretical concepts. We also have this employee classification. Ano naman yan? Saang department nagtatrabaho yung empleyado? Sapagkat kapag gumagawa ng feasibility study, kailangan natin siyang maklasify kung siya ba ay magiging bahagi ng direct labor or indirect labor or overhead. Sapagkat itong dalawang ito ay nagiging part ng product cost. Or kung yung empleyado ba ay part ng administration or office, selling or marketing. Kailangang malaman kung anong kanilang posisyon, anong kanilang trabaho, sapagkat yung employee classification ang nagsasabi kung anong expenses makaklasify itong payroll na ito. And then, kasama rin sa mapag-uusapan o kapag gumagawa ng feasibility study, itong mandatory contributions, itong binabanggit kanina. Okay? Hinighlight na din natin dito sapagkat ang sinisingil o ang kinokolekta ng SSS, ng PhilHealth, ng Pag-ibig, dalawang bahagi. Meron tayong employer share at saka employee share. Kasi contributory, yung contribution na yan. Ano ba ibig sabihin ng contributory? Meaning may bahagi si employer, may bahagi si employee. Kailangan maunawaan ito ng gumagawa ng feasibility study sapagkat po yung employer share, yung contribution ay galing kay employer, expense yun sa side natin sapagkat galing yun sa atin. Pero kung sakaling yung contribution ay employee share naman, hindi siya considered as expense.
sa point of view ng business. Sapagkat yun ay sa sweldo ng empleyado na kinaltas at ibinigay dun sa mga ahensya na yan. That's why kapag ka-employee share, it is only payable. By the way, yung employer share, nako-consider din naman siya as payable as you do yung feasibility study hanggat hindi pa nare-remit. So again, kapag ka-employer share, we have here expense at the same time payable siya. Pero kapag ka-employee share, hindi siya nagiging expense, siya ay payable lamang sapagkat again, yan po ay kinaltas na doon sa sweldo ng empleyado. That's why yung expense sa side ni empleyado, kaya nga ang tawag ay employee share. Also, maaari din yung employee natin ay merong taxes or this is what we call withholding tax. Kapag nagkakaroon ng withholding, dapat talaga sila ang magbabayad ng tax, sila ang pupunta sa BIR. Pero anong nangyayari sa sistema natin ngayon? Si employer na ang nagkakaltas ng ng taxes ng empleyado. Siya na ang nagre-remit. Kaya therefore, payable natin yun. Pero again, hindi natin expense sapagkat kinaltas nga mula dun sa salary ng empleyado. Kasi expense lang sa atin kung sakaling tayo talaga yung magbigay. Katulad ng employer share, katulad ng mismong salaries. Pero kapag ka-employee share at saka yung tax ng employee, hindi natin expense yun. Payable lang sapagkat tayo yung magre-remit. Sana naunawaan yung part na yun. Okay? Ngayon, paano ba gawin? Tapos na po tayo sa accounting theories. Paano ba gawin itong payroll na to? Nating importanting part ng ating discussion. Sapagkat maraming table ang ginagawa or kasali, okay, as you do feasibility study kapag ka sa payroll. Una, gagawa ka dapat ng payroll sheet. Ano ang nandun sa payroll sheet? Ang una, nandun dapat yung mga pangalan, okay, o designation ng empleyado mo. Manager, factory worker, lahat na. Lahat sila ilista mo ng ganyan. Saan ba nagmula yung mga designation na gagamitin natin? Malamang galing yun sa iyong management study or technical chapter ng feasibility study. Yung sinabi mo na sila ang magmamanage sa management. Malamang doon ang galing yung iyong administration and selling. At saka yung technical part. Okay? Yan. Yung sino ang gagawa ng produkto. So doon naman makukuha yung direct labor at saka indirect labor sa technical chapters. Okay? So ilista mo lang lahat. And then the number of employees. Kung ilan yung mga kailangan mong tao per position. Okay? By the way, lahat din dapat na narito sa designation sa iyong financial study ay makikita rin sa iyong organizational chart. Sapagkat sila din naman yun. Nilalagyan mo lang ng financial effect. Nilalagyan mo lang naman ng sweldo. Okay? So again, the designation and the number of employees. Ilalagay din natin ang kanilang monthly salaries. Okay? Ang monthly salaries, wala naman talagang specific na dapat yun yung amount. Basta't ang sigurado, bawal ang mas mababa kaysa sa minimum wage na itinadhana ng DOLE. Okay? Bawat probinsya, bawat bayan, may kanya-kanyang minimum wage. Hindi po yan magkakatulad. So therefore, kung nasaan ka, kung anong probinsya mo, o kung nasaan yung lugar ng business mo, hanapin mo sa internet o sa DOLE na nga, okay, kung magkano yung minimum wage doon. Bawal kang maging mas mababa. Pero kung gaano kataas kaysa dun sa minimum wage, decision mo na yun na nagre-research ka. Mas maganda, tingnan mo rin doon sa management study mo. Ano ba yung mga qualifications na hinanap mo doon sa iyong empleyado? Ilang experience ang iyong hinahanap? Okay? Bali mo, sabi mo 5 years experience. Baka may hinahanap ka pang lisensya. Halimbawa, sabi mo gusto mo CPA or MBA na or may PhD. Baka may mga ganun kang hinahanap or special skills. Okay? Technical skills na sila lang ang meron. Lagi mong tingnan, karapat-dapat ba itong sweldo na to dito sa qualifications na hinahanap ko? Kasi dapat mag-align sila. Okay? Maaari mo ring tingnan sa industry practice, kaya nga research yung subject. Hanapin mo magkano yung usual na sweldo ng manager sa lugar nyo na ganitong klase ng empleyado. Okay? Alamin nyo po yun. Para malaman kung magkano yung ilalagay na monthly salary. Pero again, wala naman talagang sinabi na dapat ganun. Or specific na dapat yung manager ay 100,000. Wala naman. Depende talaga sa study mo. Basta nga, again, ang sigurado, bawal ang mas mababa pa sa minimum wage. Okay? And then, kung sakali na meron ka pang ibang mga maibibigay sa kanya, katulad halimbawa ng hazard pay, ng overtime, ng holiday pay, kumbaga yung mga usual graveyard, pwede mong isama dito sa table na yan. Para makwenta yung tinatawag natin na annual salaries. Kasi sa feasibility study, ang financial statements naman ay annually. That's why, kino-convert natin yung monthly going to the annual. Okay? At dapat din, yung annual salary,
ay naka-convert na rin dito sa kung ilan yung empleyado mo. So, ang ibig ko sabihin, halimbawa, kunwari, ang iyong factory worker ay 10, dapat yung total ng annual salary na lalabas dito, kinonvert mo na rin sa 10. Okay? So, again, that's the next part of the payroll sheet. Magkano ba yung sweldo nila? And then after that, kinakailangan mo lang silang i-classify according to function. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kasi we have here 4 employee classifications. Kailangan i-align natin saan bang dapat maging part ng cost yung sweldo ng isang empleyado. Let's say, kunwari si factory worker, saan ba sila dapat ilagay? Let's say, direct labor sila. Let's say, kunwari yung sales agent mo, dapat i-move mo siya mapunta dun sa selling. Okay, ganun din. Mag-move lang tayo saan ba dapat pumunta yung sweldo ng isang empleyado sapagkat we classify the payroll. Okay? Para maging tama ang product costing natin, maging tama ang paggagawa natin ng income statement. Ito na yung point natin. Maaaring yung isang empleyado ay magkaroon ng allocation sa different departments or sa different function. So, kunwari, meron kang security guard. Yung security guard na yun, tinatauhan niya o nagro-ronda siya doon sa factory, doon sa office ng ng general manager, so therefore office 'yun, at saka doon sa lugar ng mga salesman. So pwedeng may allocation yung kanyang salary doon sa iba't ibang unit. So therefore, pwede ka maglagay sa overhead, sa administration, at saka sa selling. Okay? You classify them accordingly. Huwag nating iisipin na 1:1. Na kung ito yung empleyado, dapat doon lang siya. Pero pwede yung kanyang total salary ay hati-hatiin mo. Okay? Magkaroon ka lang ng assumption, paano ba nahati yung salary na yon? Okay? Doon sa different function. Let's move on. After the main payroll sheet, pati the benefits, you may make the table. Okay? Normally, ang nandito, 13-month pay. Pakita lang natin paano ba ginagawa yung 13-month pay. Normal yan kasi required yan. Yung ibang mga part na kasali ng composition sa payroll, maaaring wala na kung simple lang naman yung negosyo. Halimbawa, wala naman silang graveyard. Di ba? O kaya wala namang mag-overtime kasi sabi mo, sapat naman yung 8 hours sa lahat. Ito naman pati yung projection. So, pwedeng wala yan. Okay? Next, so again, dapat meron talagang 13-month pay kasi nire-required po yan ang batas. So, paano gawin ito? Yung unang part, yung designation tsaka number of employees, malamang galing lang doon sa payroll sheet, copy paste. And then yung 13-month kasi, galing lang din naman doon sa monthly salary, yung kanilang base pay. Okay? So nandun na yun. Kung sakaling may dagdag pa na other benefits, pwede mong isama. Yun naman sabi natin ay pang 13-month pay lang. Kung sakaling wala, di siya na rin yung total. Pero kung may iba ka pang benefits, dito po natin siya ilalagay. Okay, ngayon, katulad dun dati, we classify them according to function. So, i-move mo lang ulit, okay, kung saan sila. Malamang kasi, kung dati silang admin pa rin. Kung selling pa rin. Ang kaibahan lang dito, kapag benefits, at marami nagkakamali dito sa classification, okay, akala nila kung sakaling ang classification ng empleyado ay direct labor, ang kanyang benefit considered as direct labor na rin. Hindi po. Ang sabi sa cost accounting, lahat ng benefits, since walang direct, walang direct work, kasi nga siya ay benefits, all of them will be considered as overhead. Okay? Again, yung direct labor at saka yung overhead, na kinasipay mo dito sa payroll sheet, kung saan man sila pumunta, pagdating sa 13-month pay and other benefits, lahat sila ang classification ay overhead. Kasi nga, walang direct labor kapag benefits ang pinag-uusapan. Okay? The next one would be mandatory contributions. Kasi, lagi din namang mayroong ganito eh. May SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nahahati nga siya sa dalawa. We have here the employee share. Kapag ka-employee share, tingnan natin. Okay? So, we have here the designation, the number of employees. Pwede mo rin ipakita kung magkano ang kanilang monthly salary at saka ang kanilang annual salary. Kung gusto mo. Okay? So, pero dapat meron ka kahit isa. Then after that, lagay na natin magkano yung amount ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. And then we get the total. By the way, okay, yung mga yan, paano ba nakikwenta yung amount, meron pong table. Kailangan maalam kang gumamit kung paano nakikwenta, kung sakaling ito yung sweldo ng empleyado, magkano yung tinakaltas sa kanya o magkano ibinibigay ng employer. Okay? So we will use the contribution table for each of these 3
agency. Magkakaroon din naman tayo ng video discussion kung saan nagpapakita tayo, nagsosolve tayo, gumagamit tayo ng table para makwenta yung mga yan. Sa ngayon, hina-highlight lang natin na dapat, okay, matapos mo makwenta yung monthly salary, i-align mo, gagamit ka ng table, at doon mo kukunin yung mga amount na yan. Okay, then you get the total. Then after that, you classify again according to function. Okay? Na kung paano classify siya, katulad na nung kanina. Okay, na again, yung pong direct labor at indirect labor, lahat, since this is considered as benefits, employee share, okay? Tama, employer share, mali po ito, employer share yan, kasi we classify, okay? So yun, therefore we classify with this one, the employer share. Again, employer share po yun. Depende na yan, katulad na po yan nitong number 2 yung sa benefits. And number 4 is yung classification naman, yung table naman para sa mandatory benefits na employee share. Okay, pag employee share naman, meaning kaltas na nga sa kanila, considered lang sa atin as payable. O paano po gawin yon? So kukopyahin mo lang ulit yung katulad nung kanina. Okay? And then, yan, gagamit ka ulit ng table para sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig. Okay, na again, sabay na natin ipapakita kung paano po siya ginagawa. Depende kasi siya sa laki ng sweldo eh. Kaya kailangan mo ng monthly or annual salary dito. Depende sa sweldo kung magkano lumalabas na amount sa mga yan. Also, gagamit ka rin ng tax table para makwenta yung withholding tax. Napapansin po natin, sa employee share, walang withholding tax. Sa employer share, walang withholding tax. Meron lang ay sa employee share. Sapagkat nga, ang withholding taxes ay para lang kay empleyado. Hindi naman yan expense ni employer, kay employee lang. Kaya meron siya dito. Again, may table din po yan. Pagkatapos nun, kukunin lang natin yung mga totals. Kasi yun na nga yung payable natin dun sa mga ahensya na yan, galing sa contributions ni employee. So ano napapansin natin? Again, marami yung mga table pagdating dito sa payroll. So kaya kinakailangan makita ang computation ng bawat isang mga yan, yung kanilang base pay, yung mga benefits, at yung mga mandatory contributions. Okay? By the way, sa mga sweldo, sa payroll sheet, pwede tayo magkaroon ng assumptions. Halimbawa, tuwing kailan tataas yung sweldo nila. Pwede mong sabihin, let's say every after another year, so every 2 years, ganon. Not necessarily na kinakailangan every year nagtataas ka ng sweldo. Policy mo na yun, assumption mo na yun. So, ibig sabihin po noon, kung sabi mo every other year or every 2 years, nagtataas yung sweldo, gagawin mo rin to every 2 years, yung mga table na yan. Okay? At ang huli, pag nakagawa ka na po ng mga schedules kasi yan, you have to summarize them. Okay? I mean, let's say, isama mo, ilagay mo natin yung galing sa payroll sheet, their salaries and wages, yung mga totals dito. And then, i-add mo yung mga benefits at yung kanilang mandatory contributions. O, nakasummarize na nga po yan sa direct labor, overhead, administration, and selling. Okay? Pwede ka rin maglagay dito ng total. Okay? Para kompleto nga naman. Okay? Ayan, ang pinaka-objective mo kasi talaga dito sa payroll na schedule ng feasibility study, malaman magkakano sa each function or classification of payroll yung mga amount ng mga yan. So pagkat sila yung ginagamit talaga, itong summarize nito, itong summary nito, dun sa pagkagumagawa na tayo ng income statement. Okay, I believe, marami na tayo nasabi pa paano gawin yung payroll. Sana meron ka natutunan, mag-solve na lang tayo nito para mas ma-appreciate nyo how we do this payroll in feasibility study. So yun lamang at maraming salamat.